Kabanata 211. Kuya Lito, itong Vajra blood body ay hindi isang ordinaryong bagay. Ano ang gusto mo? Tanong ni Junhong na may pagtataka. Mataimtim na sinabi ni Lito, upang iligtas ang buhay ng isang malapit na kamag-anak. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, alam ko na ang bagay na ito ay napakabihirang at mahalaga. Mababayaran ko ito. Boss Liang, mangyaring tiisin ito at isuko ito. Kuya Lito, huwag mong sabihin iyan. Iniligtas mo ang buhay ko. May mas mahalaga pa ba sa buhay ko? Maibibigay ko sa iyo ang Vajra blood body, ngunit. Nagbago ang ekspresyon ni Junhong. Ngumiti siya at sinabing, may maliit akong hiling. Tumingin sa kanya si Lito at sinabing, pakisabi sa akin. Pakiusap, kunin mo si Kate bilang iyong alagad, sabi ni Junhong na may seryosong tingin. Ano? Nang marinig ito, labis na nagulat sina Lito at Kate at sabay na napasigaw. Daddy! Ayokong maging amo ko siya. Nagpout si Kate at sumigaw ng hindi nasisiyahan. Hindi inaasahan ni Lito na si Junhong ay gagawa ng ganoong kahilingan, kaya siya ay nasa dilema. Boss Liang, Maislan at mahina si Kate. Natatakot ako na hindi siya angkop na magdusay kasama ako. Umiling si Junhong at masuyong tumingin sa kanyang anak. She is my only daughter. Nawalan siya ng nanay simula pagkabata. I'm too proud of her. It's time for her to suffer. After a pause, he added, matanda na ako, kaya kailangan kong ibigay ang negosyo kay Kate, pero siguradong mahahadlangan siya. Sana mas matulungan siya ni Kuya Lito. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Lito ang intensyon ni Junhong. Hindi niya kailangan si Kate na matutunan ang anuman, ngunit gusto niyang si Lito ang maging tagapagtanggol ni Kate. Naunawaan ni Lito ang ganitong uri ng malalim na pagmamahal ng ama. Nag-isip siya sandali, saka tumango at pumayag. Boss Liang, ipinapangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat hanggat kailangan ako ng mag-ama. Ngunit hindi kailangang magmadali sa pagkuha ng disipulo. Hindi siya pinilit ni Junhong. Anyway, natanggap na niya ang pangako ni Lito. Nagpapasalamat niyang sinabi, mabuti. Si Brother Lito ay talagang isang prangka na tao. Ngayon, magpapadala ako ng isang tao upang dalhin ang Vajra blood body. Matapos makipag-chat saglit, nagising si Assistant Zhang at muling nagpasalamat kay Lito. Nang makitang malapit na ang oras, tumayo si Lito at aalis na sana. Bago umalis, nakipag-appointment siya kay Junhong na gagamutin niya si Kate sa loob ng 2 araw. Si Panhee ay personal niya itong pinabalik sa klinik. Dahil natatakot siyang maging masyadong halata, hiniling ni Lito na huminto ang sasakyan sa tabi ng Badok University at maglakad papunta sa klinika. Nakadalawang hakbang pa lang siya nang marinig niya ang boses ni Professor Son na nagmumula sa likuran. Lito, nagkataon lang. May ibibigay ako sa iyo. Inilagay ni Professor Son ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran at lumakad patungo sa kanya ng buong lakas. Professor Son. Nakangiting sinalubong siya ni Lito. Tumango si Professor Son, naglabas ng isang imbitasyon mula sa kanyang bulsa, at ibinigay ito kay Lito. Magkakaroon ng high-end na medical exchange party ngayong gabi, at magkakaroon ng pagpupulong sa pagitan ng Jingcheng City at mga dayuhang bansa. Maaari kang pumunta at tingnan. Makabubuti ito para sa iyo. Lubos na hinangaan ni Professor Son si Lito at mas inalagaan siya kaysa sa sarili niyang estudyante. Lubos ang pasasalamat ni Lito sa pagpapahalaga ni Professor Son, at napakabihirang ng ganitong perya. Salamat, Professor. Pupunta ako. Mataimtim na tumango si Lito. Nagpalitan pa sila ng ilang salita at saka nagpaalam. Nang dumating si Lito sa klinika, narinig niya si Sunshine na nakikipag-away kay Tonton. Sir, hirap na po ako sa clinic this year. Paano niyo po ako nagagawang ganito? Ibigay niyo po sa akin ang kasuklam-suklam na lalaking iyon. Galit na galit si Sunshine kaya namula ang kanyang mukha. Nadama ni Tonton na siya ay mali at sinabi na may malungkot na mukha, Sunshine, kasalanan ko talaga. Nagsisisi din ako, pero pinilit ako ni Boss Wu sa renta. Wala akong choice. Sa oras na ito, humakbang pasulong si Lito, kinuha ang kanyang mobile phone, at sinabing, Director Tonton, padadalhan kita ng ilang larawan. Sa kanila, hindi na maglalakas loob si Boss Wu na itaas ang upa. Si Tonton ay natigilan at nalito. Nang ipadala ni Lito ang larawan sa kanya at binuksan ito, si Boss Wu pala, na nakahubad ang buong katawan, naka-shorts lang. Lumuhad siya sa sahig at humingi ng awa, mukhang bulgar at nakakatawa. Si Sunshine ay sumulyap sa kanya ng may pagtataka at agad na iniwas ang kanyang mukha sa pagkasuklam. Pinandilatan niya si Lito at sinabing, nakakadiri. Ngumisi si Lito. Kung mas kasuklam-suklam ito, mas kapaki-pakinabang ito.
Kung gusto ni Boss Wu na taasan muli ang upa, gamitin ang larawang ito para banta siya. Talagang kapaki-pakinabang ito. Lito, maraming salamat. Laking pasasalamat ni Tonton kaya napaluha siya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Sunshine. Sunshine, patawarin mo ako. Itataas ko ang sweldo mo. Umiling si Sunshine at sinabing, nakapagpasya na ako. Magre-resign ako pagkatapos ng buwang ito. Direktor, mangyaring maghanap ng iba. Pagkatapos noon ay ipinadyak niya ang kanyang high heels at umalis. Naramdaman ni Lito na kasalanan ito ni Tonton, kaya hindi niya ito pinigilan at sinundan si Sunshine palabas. Inilapag niya sa mesa ang invitation. Nang makita ito ni Sunshine, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Oh my God, isang medical exchange party. Tinakpan niya ang bibig at puno ng inggit ang maganda niyang mga mata. Tumingin siya kay Lito at sinabing, ito ay mahirap makuha. Saan mo ito nakuha? Nagkibit balikat si Lito. Ibang tao ang nagbigay nito sa akin. Sa oras na ito, si Sunshine ay nag-alinlangan saglit at bahagyang namula at sinabing, maaari mo ba akong dalhin doon? Sinulyapan ni Lito ang imbitasyon at kumunat ang noo. Pero sabi ng mga nakatataas, isang miyembro lang ng pamilya ang pwede nating dalhin. Tumango si Sunshine at tumingin kay Lito, ang kanyang mukha ay lalong namula. Sumimangot si Lito, at ang mga ugat sa kanyang ulo ay biglang humigpit. Tinitigan niya si Sunshine nang hindi makapaniwala. Nagpapanggap ka ba bilang asawa ko? Walang pag-asa na tumango si Sunshine. She put her fists in front of her chest and begged, please. Balita ko lahat sila ay sikat na doktor sa mundo. Gusto ko talagang pumunta. Sa pagtingin sa kanyang magandang mukha, agad na lumambat ang puso ni Lito. Tumango siya at sinabing, okay. Salamat, maraming salamat. Hindi napigilan ni Sunshine na yakapin si Lito. Nakadikit ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Naramdaman ng kanyang buo at malambot na kurba, ang buong katawan ni Lito ay nanigas, at ang kanyang ilong ay malapit ng lumabas. Napagtanto din ni Sunshine na siya ay masyadong nasa sabik at wala sa linya. Namula siya at tumakbo na nakayuko. Pagkalabas ng trabaho sa gabi, hinatid ni Sunshine si Lito pauwi. Hintayin mo ako saglit. Magpapalit ako ng damit. Napangiti siya, komandat sa kanya, naglagay ng tasa ng tsaa sa harap niya, at bumalik sa kwarto. Nalaman ni Lito na sa harap niya, si Sunshine ay tila hindi na napigilan gaya ng dati. Sa kabaligtaran, siya ay mas masigla at masayahin. Tila ba ang nangyari kagabi ay lubhang nakabawa sa kanyang pagbabantay laban sa kanyang sarili. Isa rin itong blessing in disguise. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto. Nang makita ni Lito si Sunshine na lumabas ng silid, nagulat siya. Nakasuot siya ng light purple na damit, at ang kanyang bewang ay dinisenyo sa mas eleganteng paraan. Mukha siyang diwata mula sa langit, may hangin na parang diwata. Ang mahaba niyang itim na buhok ay nakakalat at nakatambak ng maluwag sa isang gilid ng kanyang balikat. Nakasuot siya ng kakaibang maapoy na pulang kolorete. Ang kanyang magagandang mga mata ay singkit na parang pusa, na nagpapamukha sa kanya na kaakit-akit at tamad. Kahit sinong lalaki ay mahihirapang kontrolin ang gayong babae. Nang makita ang natulala ng mga mata ni Lito, hindi nagalit si Sunshine, ngunit medyo masaya. Paano ba? Hindi naman kita pinahiya diba? Tinaas niya ang balingkinitan niyang kilay at proud na sabi. Haha, hindi, parang hindi pa ako sapat para sayo. Kinakamot ni Lito ang kanyang ilong at nag-isip, natatakot ako na maraming langaw sa paligid ko ngayong gabi, at mabigat na naman ang aking gawain. Gabi na kaya agad silang pumunta sa handaan. Habang nasa daan, hindi maiwasang magtanong si Lito, Sister Sunshine, dahil nagbitiw ka sa klinik, ano ang plano mo sa hinaharap? Gusto kong kunin ang master's degree ng Badok University. Magpaparehistro ako sa loob ng 2 araw. Hinawakan ni Sunshine ang manibela at nakatutok sa pagmamaneho. Nang marinig ito, tumango si Lito at nakangiting sinabi, napakatatag ng iyong medikal na pundasyon. Akala ko ikaw ay isang master's student. Actually, I did have a master's degree, and it was in the Medical University of Jingcheng City. Pero may nangyari, kaya kailangan kong huminto sa pag-aaral. Sa pagsasalita tungkol dito, lumabo ang mga mata ni Sunshine, at bakas ng kalungkutan ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagulat si Lito. Ang Jingcheng City Medical University ay ang pinakamahusay na kolehiyo sa bansa. Bakit siya huminto sa paaralan sa kalagitnaan? Anong nangyari? Puno siya ng curiosity. Umiling si Sunshine. Ayaw na niyang magsalita pa, ngunit may bakas ng pait sa gilid ng kanyang mga mata, at may mga nangingilid na luha pa rin. Kabanata 212. Nang makitang wala siyang gustong sabihin, hindi na nagpatuloy si Lito sa pagtatanong.
Ngunit mayroon siyang napakalakas na pakiramdam sa kanyang puso na ang pangyayaring ito ay tiyak na nagdulot ng malaking dagok kay Sunshine, at ito ay malamang na may kinalaman sa damdamin. Sa banquet hall. Sa imbitasyon, maayos na pumasok sina Lito at Sunshine sa handaan. Maraming mga sikat na doktor dito, at kahit ilang mga dayuhan na may mataas na ilong at asul na mga mata. Nagtipon ng mga tao sa mga grupo ng 3 o 5 na may hawak na merienda o red wine sa kanilang mga kamay. Nagtipon sila at tinalakay ang pinakabagong mga medikal na kaso sa mababang boses. Ang mga mata ni Sunshine ay nagniningning sa pananabik habang nakikinig siya sa mga unang mensaheng medikal na iyon. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang dumating. Sunshine! Ikaw talaga! Nilingga ni Lito ang kanyang ulo at nakita ang isang binata na may magandang bihis na nakatitig kay Sunshine ng may pananabik. Nang makita siya ni Sunshine, biglang nagbago ang kanyang mukha, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng hinanakit. Sunshine, 3 taon na kitang hindi nakikita. Lalo kang gumaganda. Tiningnan ng lalaki ang figure ni Sunshine mula ulo hanggang paa, na para bang hinahangaan niya ang kanyang mga personal na gamit. Rolando Yuan, ayaw na kitang makita. Ungol ni Sunshine sa mahinang boses, tumalikod, at tumakbo palayo na parang tumatakbo. Agad na hinawakan ni Rolando ang kanyang palso at nagmamadaling sinabi, Sunshine, kasalanan ko ito. Patawarin mo ako. Magkasundo tayo. Nangangako akong babayaran ka ng 10 beses. Pak! Hindi nagatubili si Sunshine na sampilan siya. Sa isang iglap, puno ng luha ang mukha niya. Compensation. Kahit mamatay ka ng 10 beses, hindi mo masusuklian ang pinsalang idinulot mo sa akin noon. Please mawala ka sa paningin ko. Tinakpin ni Rolando ang kalahati ng kanyang nag-aapoy na mukha, at isang bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay natakpan ito. Sunshine, I've been regrets it all these years. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hinawakan ni Rolando ang balikat ni Sunshine at lumapit ng walang sinasabi. Desperado si Sunshine, ngunit bilang isang payat na babae, hindi siya makawala. Hello, kuya. Sa oras na ito, may tumapik sa balikat ni Rolando. Sa sandaling lumingon si Rolando, nakita niya si Lito na nakatitig sa kanya ng hindi magiliw na ekspresyon. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na nagiging intimate ako sa girlfriend ko? Umalis ka. Malungkot na napagalitan ni Rolando. Tumawa si Lito at malamig na sinabi, haha, kailan mo naging girlfriend ang fiancé ko? What? Fiancé, you are talking nonsense. How could Sunshine be your fiancé? Are you crazy? Nagtaas ng kilay si Rolando at galit na nagmura. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin, nakangiting sabi ni Lito. Kinagat ni Sunshine ang kanyang labi at tumingin kay Lito ng may pasasalamat. Malakas niyang sinabi, oo, ito ang aking kasintahan, si Lito Argel. Imposible yan. Paano ka makakahanap ng ibang lalaki? Dapat nagtutulungan kayo para lokohin ako. Galit na galit si Rolando, at namula ang kanyang mukha. Anong imposible? Kung hindi mo binitawan ang fiancé ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko sayo. Nagdilim ang mukha ni Lito. Nagtaas siya ng manggas at naghanda sa paghampas. Si Rolando ay hindi gustong bumitaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang baywang ni Sunshine gamit ang kanyang mga kamay. He said with a disdainful smile, haha, who do you think you are? How dare you be rude to me? Kilala mo ba kung sino ako? Ako. Pang. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, direktang sinuntok ni Lito ang kanyang maliit na puting mukha. Bumagsak si Rolando sa sahig, dumudugo ang ilong. Sa wakas ay nakuha na ni Sunshine ang kanyang kalayaan, kaya mabilis siyang nagtago sa likod ni Lito at hindi napigil ang umiyak. Sumakit ang puso ni Lito nang makita niya kung gaano siya nalungkot. Tila medyo malubha ang pinsala ng taong ito na si Rolando. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabi sa mahinang boses, don't worry. I'm here. No one can do anything to you. Namumula ang mga mata ni Sunshine at tumango siya. Pwede mo ba akong ilabas dito? Okay. Nang walang pag-aalinlangan, hinayla siya ni Lito. Gusto mo pang umalis pagkatapos mo akong bugbugin. Maghintay ka lang. Tinakpin ni Rolando ang kanyang ilong at pinagalitan siya. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nahulog sa slim back ni Sunshine, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Sunshine, kailangan kitang makuha. Dinala ni Lito si Sunshine sa balkonahe sa labas. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sunshine. Malungkot siyang tumingin sa malayong mga ilaw ng Pamilya Wan. Nililipad ng hangin sa gabi ang kanyang mahabang buhok, at ang kanyang mahabang palda ay umindayog sa hangin. Sa pananaw ni Lito, kaunti lang ang nakikita niya sa gilid ng mukha nito, na napakaganda.
Wala siyang sinabi. Hinubad niya lang ang coat niya at tinakpan siya nito. Pagkatapos ay pinanood niya itong tahimik na umiiyak. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay kumalma na siya. Isang mahabang buntong hininga ang kanyang pinakawalan at dahan-daang ibinoko ang kanyang bibig. Si Rolando ang ex-boyfriend ko. Magkaklase kami noong high school. Sabay kaming pumasok sa medical college ng Jingcheng City at natural na nagkasama. Siya ang first love ko. Maganda ang pakikitungo ko sa kanya at madalas akong nagpapantasya tungkol sa magandang kinabukasan. Napakawalang alam ko noon. Hindi ko na malaya na may kasama siyang ibang babae sa likod ko. Until one day, lumapit sa akin yung babae at sinampal ako in public. Tinawag niya akong mga agaw at nanligaw sa boyfriend niya. Sa pag-iisip ng mga madilim na araw na iyon, naramdaman pa rin ni Sunshine ang matinding sakit at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. She continued, "Later, I learned that he was a rich second generation. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya niya. Sinuhulin pa nga nila ang maraming tao at nagkalat ng chismis na mistress ako sa school. Mula noon, kahit saan ako magpunta, maraming tao ang tumuturo sa akin sa likod ko, at ang iba ay napapagalitan pa ako. At si Rolando, mula simula hanggang wakas, ay hindi na nagsalita para sa akin. Pagkatapos, nagkaroon ako ng problema sa pag-iisip at dumanas ng matinding depresyon. Huminto ako sa pag-aaral para gumaling. Pagkatapos sabihin ito, si Sunshine ay tila medyo lumuwag, na para bang inilalabas niya ang pait sa kanyang puso. Sa kabilang banda, nagdilim ang ekspresyon ni Lito. Masyadong kasuklam-suklam si Rolando na iyon. Kailangan niyang maghiganti. Nadurog ang puso ni Sunshine nang makita niyang hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Lito. She said in disappointment, "What's wrong? Masama ba ang impression mo sa akin dahil alam mo na depressed ako?" Ibinaba niya ang kanyang tingin, ang kanyang puso ay nasa gulo. Natatakot siyang tumanggaw si Lito bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, walang sinabi si Lito. Binuksan niya ang kanyang mga braso at niyakap siya ng mahigpit. Si Sunshine ay natigilan, at ang kanyang ilong ay puno ng mainit na amoy ng kabilang partido. Ramdam ang mainit na yakap, wala siyang pagtutol. Sa halip, napakainit at ligtas ang pakiramdam niya. Sa aking palagay, hindi mo na kailangang iwasan ang ganoong klase ng kalokohan. Dapat mong year-on siya sa ilalim ng iyong mga paa na parang dinudurog mo ang isang tumpok ng putik, at sa katuluyang isantabi ang nakaraan. Ang tinig ni Lito ay umalangaw-ngaw ng may katiyakan. Bahagyang natigilan si Sunshine. Kumunat ang ilong niya at umiling-iling, wala akong lakas ng loob. Ngumiti si Lito at sinabing, "Kaya mo. Lagi akong tatayo sa likod mo at susuportahan ka." Tinitigan ni Sunshine si Lito. Makalipas ang mahabang sandali, tumanggaw siya ng mariin. "Oo, susubukan ko ang lahat." Sa sandaling ito, biglang dumating ang dalawang lalaking nakadamit na parang mga security guard. "Paumanhin, maaari ko bang tanungin kung ikaw si Lito?" Tumanggaw si Lito. "Oo, ako nga. Anong meron?" Mukhang hindi pala kaibigan ang security guard at malamig na sinabi, "Natalo mo si Mr. Yuan, tama. Sumama ka sa amin." Bahagyang kumunat ang noo ni Lito. "Oo naman, ito ay kagagawa ni Rolando." Tumayo si Sunshine sa harap ni Lito at galit na sinabi, "Sandali lang. Hindi mo siya maaalis." Si Rolando ang unang nanggugulo. "Pakilinaw. Miss, please get out of my way. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit." Galit na sigaw ng security guard. Nanlamig ang mukha ni Lito at napangisi siya. "Hindi ka magiging madali sa akin. Gusto kong makita kung paano mo ito gagawin." Habang nagsasalita siya, hinailan niya si Sunshine sa likod niya at hinarap ang dalawang security guard. Kabanata 213. "Boy, how dare you fight against US with your walang kwentang katawan? I'm telling you, I was the champion of the team before I retired. You are no match for me. Sumama ka sa amin ng masunurin." Ang isa sa mga security guard ay tumingin kay Lito at sinabing may paghamak. Tumawa si Lito. "Maaaring hindi iyon ang kaso. Ito ay hindi kinakailangan. Ikaw ang bawalang magdesisyon kung ito ay isang asno o isang kabayo." Dumilim ang mukha ng security guard, at mabangis niyang sinabi, "Aba, parang ayaw mong maparusahan. Saka huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Dahil doon, bigla niyang ginalaw ang kanyang katawan, kinuyam ang kanyang kanang kamao, at mabilis na inatake ang mukha ni Lito. Ngumiti si Lito. "Not bad, may foundation ka naman." Ngumisi ang security guard. "Sa tingin mo may karapatan kang magkomento sa akin." Sa isang kisap mata, ang kanyang kamao ay nasa harap na ni Lito. "Mag-ingat ka.
Bulalas ni Sunshine at nag-aalalang tinakpan ang kanyang bibig. Tumawa ng malakas ang katabi niyang security guard. Boy, medyo mayabang ka, ano? Malapit ka nang maghanap ng ngipin mo sa lupa. Nang makitang nahawakan na ng kamao si Lito, ngumiti siya at isinandal ang kanyang katawan sa isang tabi nang hindi nag-iiwan ng bakas. Lumipad ang kamao sa kanyang mukha. Naiwan ng security guard at nagsuray-suray. Laking gulat niya na maiiwasan talaga siya ng kabilang partido. Haha, swerte mo naman this time. Kunin mo na ito. Pagkatapos noon, sumugod siya at sumuntok ng mahigit 10 beses sa bilis ng kidlat. Gayunpaman, ang kakaiba ay nagawa niyang umiwas nang malapit na niyang tamaan si Lito. Isang suntok ay ganito, isang suntok ay ganito. Paano ito posible? Napabuntong hininga ang security guard at labis na nagulat. Kung siya ay sapat na mapalad na umiwas sa unang suntok, kung gayon ang mga suntok na ito ay hindi swerte, ngunit malakas. Tapos ka na. Then it's my turn. Malamig na sabi ni Lito, at pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata. Biglang nagbago ang kanyang aura, at isang malakas na hangarin na pumatay. Hindi maganda. Naalarma ang security guard at napagtanto na mas mataas ang level ni Lito sa kanya. Bago pa siya makapag-react, naabot na ng kamao ni Lito ang kanyang mukha. Hu! Isang malakas na hangin ang umihip sa kanyang buhok. Halos matakot ang security guard sa kanyang katinoan. Puno siya ng kilabot. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sadyang kakilakilabot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghintay na mapalipad, ngunit walang nangyari. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nasa harapan niya mismo ang kamao ni Lito, wala pang 1 sentimetro ang layo mula sa kanyang mukha. Ngayon, gusto mo pa ba akong kunin? Malamig na sabi ni Lito, ang kanyang malamig na itim na mga mata ay parang lobo habang nakatitig sa security guard. Hindi, hindi. Napakamot ng ulo ang security guard, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang bait mo. Huwag mo na akong guluhin pa. Kung may pangalawang beses pa, hindi kita ililibre. Binawi ni Lito ang kanyang kamao at umalis kasama si Sunshine. Sa sandaling umalis ang kamao, naramdaman ng security guard na siya ay isang freshman. Nanlambot ang kanyang mga paa at napaupo sa lupa. Lumapit ang isa pang security guard para tulungan siya at nagtanong, Kuya, bakit hindi mo sinimulan ang laban at umamin ng pagkatalo? Wala kang alam. Matiim siyang tinitigan ng panganay na kapatid at sinabing may matagal na takot, ang antas ng martial arts ng taong ito ay malayo sa akin. Kahit na 10 ako, maaaring hindi ako ang kapareha niya. Pumunta ka at sabihin sa iyong mga kapatid na huwag guluhin ang taong ito ngayong gabi. Oh my God, he's so awesome. I'll inform him right away. Inilabas ng lalaki ang kanyang dila at hindi nakaimik. Dinala ni Lito si Sunshine pabalik sa banquet hall. Maliit at makinis ang kanyang kamay, at napakasarap sa pakiramdam. Nag-aatubili si Lito na pakawalan siya. Pero kung hawakan niya pa ito ay halatang sinasamantala niya ito. Wala siyang choice kundi bitawan ang kamay niya na may pag-aatubili. Gayunpaman, sa sandaling bumitaw siya, tumalikod si Sunshine at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Natigilan si Lito at nagtatakang tumingin kay Sunshine. Ibinuko ni Sunshine ang kanyang mga labi sa isang magiliw ng ngiti at tinukso siya. Don't forget that you're my fiancé tonight. Hindi ba dapat hawakan mo ang kamay ko? Kung gayon mas gugustuhin kong tanggapin ito. Si Lito ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Nakangiting sabi niya na mas lalong sumasaya. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Sunshine sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo. Hindi siya masyadong nag-isip nang hawakan niya ang kamay ni Lito kanina. Nag-aatubili lang siya na hayaan siyang umalis. Maya-maya lang ay biglang sumugod sa harapan nila ang isang dalaga. Sunshine, ang lakas ng loob mo, isang moldite na magpakita ka. Sumigaw ang babae sa taas ng boses, na para bang natatakot na hindi siya marinig ng iba. Tiningnan ni Lito nang malapitan at nakitang ito ay isang babae na may matigas na mukha, ngunit siya ay nakasuot ng napakataas na paraan. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng bulgar na makapal na pampaganda, nakasuot siya ng mga branded na damit, at ang kanyang leeg at palso ay natatakpan ng mamahaling alahas. Chang Lite, ikaw pala. Nang makita niya ang taong nasa harapan niya, isang hitsura ng hinanakit ang lumabas sa magagandang mata ni Sunshine. Ang babaeng ito ang nakialam sa mga gawain nila ni Rolando noon. Sinira niya siya bilang isang may bahay at sinira ang kanyang reputasyon. Sa oras na ito, dumating ang isa pang dalawang babae. Nang makita sila ni Sunshine, nagsimulang manginig ang kanyang katawan at namutla ang kanyang mukha. Ang dalawang babae, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay tumayo sa tabi ni Changlita at sinimulan siyang kutsain. Hoy, di ba Campus Belle Sunshine ito? Niligawan niya ang boyfriend ng iba at ipinaalam sa buong school. Walang modo talaga siya.
Tama. Kung hindi ako huminto sa pag-aaral sa kalahati, nabali ang aking gulugod. Malakas na sigaw ng dalawang lalaki, umaasang maririnig sila ng lahat. Napansin na ng mga lalaking katabi nila si Sunshine. Nang marinig nila ang kanilang mga salita, nag-click sila ng kanilang mga dila at sinabing, "She looks so pure. I didn't expect her to be so coquettish." Ang ibang mga babae ay matagal nang naiinggit sa kagandahan ni Sunshine. Nang makita ito, hindi na sila makapaghintay na tapakan siya. Ngumuso sila at sinabing, "Nakita ba ninyo iyan? Ang mga magagandang babae puro magugulo." Sa pakikinig sa mga walang prinsipyong insultong ito, naramdaman ni Sunshine na parang bumalik siya sa madilim na panahon ng kolehiyo. "No, I'm not a mistress. That woman is. Wag mo akong pag-alitan." Bulong niya at patuloy na umiling, puno ng takot ang maganda niyang mga mata. Nang malapit na siyang bumagsak, isang kamay ang pumulupot sa kanyang baywang at hinaila siya sa isang mainit na yakap. "Huwag kang matakot. Nandito ako." Tinitigan siya ni Lito ng malambing na tingin, ang sakit ng kanyang puso. Napakaganda niyang babae, ngunit pinalibutan siya at pinagalitan nitong grupo ng mga babae na parang manok. Galit na galit siya. Natigilan si Sunshine. Tumangala siya sa kanya at biglang nagkaroon ng pakiramdam ng kaligtasan sa kanyang puso. Tumango si Lito sa kanya, pagkatapos ay tumingin sa tatlong babae at malamig na sinabi, "Mga ate, tapos na ba kayo sa plastic surgery? Anong sabi mo?" Sina Chang Lito, Juanita, at Lingling ay natigilan sa una, at pagkatapos ay mukhang galit sila. "Sinasiraan mo ako. Kahit kailan hindi ako pumangit." Hinaplos ni Chang Lita ang kanyang mukha at galit na nagmura. Gayunpaman, isang bakas ng pagkakasala ang sumilay sa kanyang mga mata. "Ganun ba? Saka ano bang problema ng daluyan ng dugo sa ilong mo?" Ngumisi si Lito. "Kalokohan, natural ang high nose bridge ko. Walang utak." Nanigas ang mukha ni Chang Lita, at umiwas ang tingin niya. Sa pagkakataong ito, tumayo ang isang lalaki sa tabi niya at sinabing, "Orthopedic doctor ako. Basta hinawakan ko ito, malalaman ko kung peke iyon." Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Chang Lita. Nagmamadali siyang umatras at sumigaw, "Hindi na kailangan." Kung titingnan ang kanyang matinding reaksyon, lahat ay ngumiti sa isa't isa at nagpakita ng mga makahulugang ngiti. Masigurado sila na siya ay isang plastic surgery na mukha. Kayong dalawa naman, ang isa ay nakatikip sa baba, at ang isa naman ay puno ng laway. Tama ba ako? Malamig na sinulyapan ni Lito since Juanita at Lingling. Sa sobrang galit nila ay namula ang kanilang mga mukha, ngunit hindi sila naglakas loob na itanggi ito sa tulong ng doktor. Galit nilang tinitigan si Lito at hinihiling na mapatay nila siya. Dahil pinagtatawanan ng lahat, halos maduraj ni Chang Lita ang kanyang mga pilak ng ngipin. Itong pares ng mga asong ito, kailangan niyang punatin ang mga ito. Sa sandaling ito, dumating si Rolando at isang lalaking nasa edad 40 anyos. "Honey, you're finally here." Nabuli ako. Puno ng hinanakit ang mukha ni Chang Lita. Gayunpaman, dahil sa labis na plastic surgery, ang kanyang ekspresyon, na dapat ay kaibig-ibig, ay mukhang nakakatakot. Isang bakas ng hindi mahahalata na pagkasuklam ang sumilay sa mga mata ni Rolando. Halos masuka siya sa mukha nitong plastic surgery na mukha buong araw. Ngunit siya ay napakaisip at sinabing mapagkunwari, "Sino ang bubuli sa aking asawa? Hindi ko siya pakakawalan." Napalingon ang lahat kay Lito. Nagkibit balikat si Lito at dahan-daang sinabing, "Hindi ko siya binubuli. Nagsasabi lang ako ng totoo. Peke ang ilong ng asawa mo. Oh, nga pala, nakalimutan kong sabihin. Fake din ang dibdib niya." Kabanata 214. Honey, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Namutla sa takot si Chang Lita at tumingin kay Rolando ng may kasalanan. Natigilan si Rolando at galit na tumingin sa kanya. "Di ba sabi mo ilong mo lang ang nilinis mo? Totoo ba lahat?" Ako. Natarante at nauutaw si Chang Lita, hindi makapagbitaw ng salita. Nang makita ito ng mga nanunood, hindi nila napigil ang tumawa at sinabing, napakaawa nitong kapatid na ito. Araw-araw ay may pinapatulog siyang babae. Pak! Puno ng galit ang mukha ni Rolando. Itinaas niya ang kamay at sinampal si Chang Lita. "How dare you deceive me for so many years?" Tinakpin ni Chang Lita ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at sinabing may hinaing, "Gusto lang kitang pasayahin. Maganda ang figure ko, para mas masaya ka sa kama. Walang modo. Ayokong makipaghiwalay ang peking babae na tulad mo." Dahil pinagtatawanan ng napakaraming tao, nahihiya si Rolando at napag-alitan. Si Chang Lita ay ayaw magpakita ng kahinaan at sumigaw, "Rolando, how dare you go down the bridge after crossing the river?
Kung hindi dahil sa binibigyan ka ng pera ng pamilya ko, nakapagpatakbo ka ng kumpanya. Napakaluwalhati mo ngayon. Nang marinig ito ng lahat, tumingin sila kay Rolando ng may paghamak. Ito pala ay isang babaeng kumakain ng malambot na pagkain. Ang ganitong uri ng tao ay ang pinaka nakakadiri. Galit na galit si Rolando kaya sinampal niya si Changlita. Shut up! Umalis ka! Kakaiba ang mukha ni Changlita, at ngayon namamagana, na mukhang mas nakakatakot. Ngumisi siya at sinabing, huwag mong isipin na hindi ko alam na nasa puso mo pa rin ang moldite na si Sunshine na iyon. Maghintay at tingnan mo, papapatayin ko kayong lahat sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Changlita. Sina Juanita at Lingling ay orihinal na mga tagasunod ni Changlita. Ngayon ay wala na si Changlita, at umalis sila sa kahihiyan. Nagkaroon ng pagsabog ng katahimikan. Diretso ang tingin ni Rolando kay Sunshine. Hindi tulad ng peking stiff facial features ni Changlita, si Sunshine ay isang natural na kagandahan. Likas na maamo at kaakit-akit ang mga facial features niya, sakto lang, nakakaaliw sa mata. Nakasuot siya ng masikip na damit, at ang kanyang figure ay kaaya-aya at kaakit-akit. Lalo na sa mukha ni Changlita, nang tumingin ulit siya kay Sunshine, lalo siyang nabigla. Sunshine, ngayon mo lang narinig. Malapit na akong hiwalayan. Mahal pa rin kita after so many years. Magsama tayo ulit. Sinsero at magiliw niyang sabi. Hindi inaasahan ni Sunshine na may isang walang modo na tao sa mundo. Siya ay bulag na umibig sa kanya. Imposible sa atin. Ayokong makita ka ulit. Tumingin si Sunshine kay Rolando ng walang ekspresyon at malamig na sinabi. Hindi sinasadya ng mga babae ang sinasabi nila. Alam kong mahal mo pa rin ako. Sunshine, magiging mabuti ako sayo. Tuwang-tuwang sabi ni Rolando at naglakad patungo kay Sunshine. Tumayo si Lito sa harapan niya at sinabing may malamig na mukha, Hoy, how dare you harass my fiancé in front of me? Tumingin si Rolando kay Lito at sinabing masama, kalokohan. Paano may in-love si Sunshine sa isang taunan na katulad mo? I'm not talking nonsense. Nagpalipis ako ng gabi sa bahay niya kagabi. Habang nagsasalita siya, ipinakita ni Lito ang isang hindi maliwanag na ngiti. Nang marinig ito, galit na galit si Rolando. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, you're sleeping together overnight. I don't believe it. You must be bragging. Ilang taon na niyang nakasama si Sunshine at gustong angkinan ang kanyang katawan ng maraming beses, ngunit tinanggihan siya nito. Ito ang palagi niyang pinagsisisihan. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing naiisip niya ang magandang katawan ni Sunshine, pakiramdam niya ay may daan-daang milyong langgam na gumagapang sa kanyang puso. Kahit sa panaginip niya, gusto niya itong ilagay sa ilalim ng kanyang katawan. Hinding-hindi siya papayag na may maunahan siya. Sa harap ng pagdududa ni Rolando, iniunat ni Lito ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Sunshine. Natigilan si Sunshine, at pagkatapos ay namula ang kanyang mukha. Tumango siya at sinabing, talagang magkasama kami kagabi. Pagkatapos noon, lalong namula ang mukha niya, parang isang napakarilag na pulang rosas. Sa mata ng ibang tao, halatang mahiyain siyang babae. Nang marinig ito, saysubog na si Rolando sa galit, na para bang tinamaan siya ng kulog mula sa maaliwalas na kalangitan. Naiinggit lahat ang mga nanonood kay Lito. Talagang may kaya ang binatang ito. Kakayanin niya talaga ang ganoong kagandang babae. Tama ka. Si Rolando ay mukhang malungkot at tumingin sa nasa gitnang gulang na lalaki sa tabi niya. Manager Chen, ito ay isang high-end na medikal na palitan. Sa tingin ko ang taong ito ay hindi kwalipikadong pumasok. Hayaan siyang umalis kaagad. Si Rolando ay isang mahalagang panauhin sa pagtitipon na ito, kaya hindi nang ahas si Manny Chen na saktan siya. Agad siyang tumingin kay Lito at nagtanong, Sir, pakipakita sa akin ang iyong imbitasyon. Walang sinabi si Lito at kinuha ang imbitasyon. Tiningnan ni Manny ang imbitasyon at nakakunot ang noo niyang sinabi, sinala ko na hindi sa iyo ang imbitasyong ito. Tumango si Lito. It's indeed not mine. May nagbigay sa akin. Tinaas baba ni Rolando ang kanyang baba at nakangising sinabi, hehe, binigyan ka ng iba. Sa tingin ko ay pinulot mo ito o ninakaw, tama ba? Ang mga makakadalo sa pagtitipon ay pawang mga makapangyarihang tao sa lupon ng medisina ng Badoc City. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong tumayo dito? Paano kung sabihin kong isa nga akong doktor at hindi masama ang aking kakayahan? Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at mahinang sinabi. Ikaw. Rolando sneered and said with a look of disdain, patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Wala talaga akong nakitang pagkakaiba sa pagitan mo at ng doktor. Mukha kang charlatan.
Si Manny ay nag-aalinlangan din. Sabi mo doktor ka. Saang university ka nagtapos? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Lito, hindi pa ako nakakapasok sa universidad. Natuto ako sa aking master ng mga kasanayang medikal. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang klinika. Hahaha. Nang marinig ito, tumawa sina Rolando, Manny, at ang iba pa. Hindi ka pa nakakapasok sa university. How dare you call it medical school? The doctor of the small clinic has the nerve to talk about it. Hindi ka ba nahihiya? Tama. Isa siyang illiterate na tao na walang alam sa medisina. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng panunuya, at ang kanilang mga puso ay puno ng paghamak kay Lito. Si Rolando ay tumawa ng malakas na malapit na siyang mapaluha. He said in a sarcastic tone, yung iba dito at least medical masters. Most of them are doctors. Hindi ka pa nakakapasok sa university, so you are not qualified to stand here. Pagkatapos, tumingin siya kay Sunshine at sinabing, Sunshine, ang lalaking ito ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa kanya. Ako ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Kinagat ni Sunshine ang kanyang mga labi at tumingin kay Lito gamit ang kanyang magagandang mata. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at seryosong sinabi, siya ang aking lalaki. Naniniwala ako sa kanyang lakas. Ikaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi pa rin si Sunshine na lumingon. Nanlamig ang mukha ni Rolando at nagalit siya. Manager Chen, magpadala kaagad ng isang tao para itapon ang sinungaling na ito. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Lito. Ang lakas ng tawa niya na ikinagulat ng lahat. Anak, nababaliw ka na ba? Anong tinatawa-tawa mo? Puno ng paghamak ang mukha ni Rolando. Ngumisi si Lito at sinabing, natatawa ako sa iyo. Napakaraming kaalaman ang natutunan mo sa loob ng maraming taon, ngunit natutunan mo ito sa isang aso. Sa tingin mo ay nakahihigit ka sa iba dahil puno ka ng mga walang utak. Ang mga salita ni Lito ay nagpalungkot sa punong doktor sa tabi niya. Tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay mas mahusay ang iyong mga kasanayang medikal kaysa sa amin? Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Lito habang sinabi niya sa walang malasakit na tono, sa lahat ng nararapat, lahat ng tao dito ay basura kumpara sa akin sa mga kasanayang medikal. Ano ba? Sabi mo basura kami. Puno ng galit ang mukha ng punong doktor, at nais niyang bigyan ng magandang palo si Lito. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Tama. Hindi ka pa nga nakakapasok sa university. How dare you mention medical skills? Ang lahat ay lubhang malungkot. Sa harap ng galit ng mga taong ito, ngumiti si Lito at nagpatuloy, paumanhin, hindi sapat ang sinabi ko kanina. Hindi kayo basura, ngunit mas masahol pa sa basura. Kabanata 215. How dare you call US trash? Gusto mo na bang mamatay? Ang mga salita ni Lito ay ikinagalit ng iba. Galit na tumingin sa kanya ang lahat at hinihiling na mabigyan siya ng magandang pambubugbog. Rolando sneered in his heart, you reckless bastos, I don't need to do anything now. It's enough for you to suffer. Kung hindi mo nilinaw ngayon, huwag mo nang isipin na umalis. Pinalibutan ng maraming tao si Lito sa pagtatangkang humingi ng paliwanag. Hinawakan ni Sunshine ang kamay ni Lito at kinakabahan siyang tiningnan. Napalunok siya ng laway at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Bahagyang ngumiti si Lito sa kanya at sumulyap sa karamihan. Ayos lang. Pagkatapos noon, bigla niyang itinuro ang nag-aalaga na doktor sa harapan at malakas na sinabi, naninigarilyo ka buong taon, at hindi maganda ang iyong baga. Kaka-opera mo lang last year, di ba? Natigilan ng lalaki at baka sa mukha niya ang pagtataka. Paano mo nalaman? Hindi nakakagulat na masabi ng punong doktor na siya ay naninigarilyo. Kung tutuusin, may amoy sigarilyo siya sa katawan, pero paano niya masasabing naoperahan siya at alam pa ang taon? Ito ay masyadong kakaiba. Umiling si Lito at hindi siya sinagot. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pang medyo mas bata at mas payat na lalaki at malakas na sinabi, sa murang edad mo, may sakit ka na sa tiyan. Dapat madalas kang kumain ng mamantika at mahilig magpuyat. Tama ba ako? Pagkasabi pa lang niya nun, ngumisi yung iba. Sarcastic na sinabi ni Rolando, kalokohan, napakapayat ng taong ito. Tingnan mo na lang siya. Paano ka nakakasigurado na siya ay may sakit sa pag-iisip? Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, puno ng pagkabigla ang mukha ng binata at hindi kapani-paniwalang sinabi niya, may sakit nga ako sa puso. Kaka-confirm ko lang 2 days ago. Paano mo nalaman? Matapos magsalita ng dalawang magkasunod na salita, naging banayad ang mga ekspresyon sa mata ng lahat habang nakatingin sila kay Lito.
Karamihan sa galit sa kanilang mga puso ay napawi din. Tinuro ni Lito ang isa pang babae at sinabing, "Babae, mainit ang baga mo at barado ang mga meridian mo, kaya malamang na marami kang boye sa likod mo, kaya labis kang nahihirapan, tama ba?" Nipatikip ng bibig ang dalaga sa gulat at patuloy na tumango. Tama. Nakikita pa nga niya eh. Nakakamangha. Tumawa si Lito. You flatter me. This is just a trifling skill. Sinong may papel at panulat? Sa oras na ito, ang lahat ay natigilan sa kakayahan ni Lito na malaman ang sakit sa isang sulyap na talagang nakabukas sa mata. Kaagad, may naglabas ng papel at panulat at iniabot kay Lito. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay at nagsulat ng Race Eta sa papel. Inabot niya ito sa dalaga at sinabing, "Inumin mo ang gamot ayon sa Race Eta na ito. Inumin mo ito isang beses sa isang araw. Sa loob ng 3 araw, lahat ng Heaven's Veins mo sa iyong likod ay mawawala." Mabilis na kinuha ng dalaga ang Race Eta at tuwang-tuwang sinabing, "Maraming salamat." Sa oras na ito, lumabas ang isang matandang lalaki at nagsabi, "Bata, isa akong local medicine practitioner. Maaari mo bang ipakita sa akin ang Race Eta?" Tumango ang dalaga at ibinigay sa kanya ang Race Eta. Hinaplos ng matanda ang kanyang balbas at pinag-aralan ng mabuti ang Race Eta. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, nagniningning ang mga mata, at tuwang-tuwa na sumigaw, kahanga-hanga. Napakaganda. Binata, saan mo nakuha ang Race Eta na ito? Nagkibit balikat si Lito at casual na sinabi, "Ibinigay ito sa akin ng aking amo." Young man, pwede mo ba akong ipakilala? I want to meet your master. I've been practicing medicine for dozens years and I'm a little famous, but I've never seen such a beautiful prescription. Ang matandang doktor ng local medicine ay mukhang labis na nasa sabik at nagtanong ng may pag-asa. Umiling si Lito. Ang aking master ay isa lamang hindi nagpapakita, at hindi pa siya nakakita ng mga bisita. Habang nagsasalita siya, napaka-speechless niya sa kanyang puso. Ang Race Eta na ito ay isang napakasimple at mababang uri lamang sa siyam na yin yang scrolls, ngunit pinasigla nito ang kabilang partido. Kung makikita niya ang mataas na antas ng mga Race Eta sa siyam na yin yang scrolls, siya ay labis na nasasabik na siya ay mabulunan. Nang marinig ito, ang matandang doktor ng local medicine ay mukhang bigo at bumaantong hininga, sayang naman. Sa sandaling ito, ang paraan ng pagtingin ng mga tao kay Lito ay ganap na naiiba sa dati. Walang panghahamak o pangungutya sa kanilang mga mata. Sa halip, sila ay puno ng pagtataka at pagsamba. "Sir, can you help me check it out? May problema ba? Umalis ka na. Master, tulungan mo muna akong mag-check. Noon pa man ay mahina ang tiyan ko. Bigyan mo ako ng Race Eta." Nagdagsaan ng mga tao at nagmadaling hilingin kay Lito na gamutin sila. Napakatyaga ni Lito at isa-isang sinagot ang mga tanong para sa kanila. Nang makita ni Rolando ang eksenang ito, nagseselos siya kaya nabaliw siya. Bilang isang nangungunang mag-aaral ng medical college sa Jingcheng City, paano siya maaagaw sa kanyang limelight ng isang taong hindi marunong magbasa? Nasaan ang hustisya? Huwag kang magpapaloko sa kanya. Siya ay sinungaling. Sigaw ni Rolando sa lahat. Nabalot ng katahimikan ang karamihan. Tumingin si Lito kay Rolando at nakangiting sinabi, "Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Masyado ka nang lumayo at ang iyong katawan ay pagod na pagod. Makakaasa ka lang sa gamot para mabuhay bilang mag-asawa, tama? Paano mo nagawang?" Mapatla ang mukha ni Rolando at hindi niya namamalayan. Sa kanya napagtanto na natapon na pala niya ang sitaw. Tinakpan niya ang kanyang bibig at sinabing may malamig na mukha, "You're courting death. How dare you slander me?" Gayunpaman, hindi kayang lokohin ng kanyang pagtatakip ang lahat ng naruroon. Ang bawat tao ay may hitsura ng pangunawa, at ang ilang mga tao ay hindi maiwasang matawa. Nang malapit nang mag-breakout ang dalawang panig, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa hindi kalayuan. May nahimete. Mabilis na pinaligiran siya ng mga tao at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50 taong gulang na nakahiga sa kanyang likod, na ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang dibdib, na mukhang napakasakit. Isang babaeng kasing edad niya ang lumuhad sa tabi niya at nagmamadaling sumigaw. "Please save my lover." Mula kahapon hanggang ngayon, 3 sunod-sunod na operasyon ang ginawa sa kanya, ni hindi niya pinaikit ang mga mata niya. Pagod na siya. Karamihan sa mga taong naruroon ay mga doktor, at lahat sila ay naramdaman na pareho sa doktor. May nagdesisyon agad. Mukhang may sakit sa puso. Baka senyales ng biglaang paghinto sa puso. Bilasan mo at ipadala mo sa doktor. Sa sandaling ito, ang lalaki sa lupa ay biglang nagsimulang kumaibot, humina ang kanyang paghinga, at mabilis siyang nakoma.
Nagbago ang mukha ng lahat. Tapos na sila at biglang tumigil sa pagtibok ang puso nila. Kung sigurado siyang bigla itong tumigil sa kanyang puso, mamamatay siya sa loob ng ilang minuto nang walang anumang emergency rescue. Don't panic. Ako ang nag-major ng heart and medicine. Tingnan ko. Si Rolando ay humakbang pasulong at malakas na sinabi, sumulyap kay Lito ng pag-alit. Pinunasan ng miyembro ng pamilya ang kanyang mga luha at sinabing, Doktor, mangyaring iligtas ang aking kasintahan. Kung siya ay namatay, hindi ako mabubuhay. Tinapik ni Rolando ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala. Nagtapos ako sa Jing City Medical University. Kailangan kong umasa sa aking sarili para gamutin ang ganitong uri ng propesyonal na sakit. Hindi lahat ng mga doktor sa Jiangho ay kayang gamutin ito. Sa pamamagitan nito, pumunta siya upang suriin ang art area ng pasyente, at pagkatapos ay nagbago agad ang kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang mga talukap at tumingin. Agad siyang umiling at sinabing, ang art area ay nawala, at ang mga mata ay nagsimulang kumarap-kurap. Walang pag-asa. Nang marinig ito ng mga miyembro ng pamilya, malapit na silang mag-collapse. Nako, sayang naman. Kulang na lang ang tao sa mundo na kayang magligtas ng mga buhay at magpagaling ng mga pinsala. Sa pagtingin sa miserableng eksenang ito, hindi napigilan ni Sunshine na makaramdam ng bukol sa kanyang lalamunan. Sa sandaling ito, biglang binitawan ni Lito ang kanyang kamay at naglakad. Anong ginagawa mo? Nagulat si Sunshine. Nang malaman niya kung ano ang nangyayari, sinubukan niyang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Hayaan mo akong tingnan. Si Lito ay tumingkayad sa tabi ng pasyente, habang ang kanyang mga daliri ay nasa kanyang palso. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanyang mga mata at kondisyon ng paghinga. Puno ng panunuya ang mukha ni Rolando. Anong gusto mo? Iligtas mo siya. Hindi man lang siya nilinggan ni Lito habang inilalabas niya ang needle bag na dala niya. Rolando sneered and said disdainfully, maaari mo ba siyang iligtas? Huwag kang magbiro. Wala akong narinig tungkol sa kanya. May iligtas ba niya ang kanyang puso sa pamamagitan ng acupuncture? Tumango rin ang iba bilang pagsang-ayon. Tama. Bagamat napakalakas niya, ang paggamot sa puso ay biglang huminto sa pag-asa. Paanong dalawa na lang ang karayom niya? Oo, may limitasyon pa rin ang local medicine. Mayabang din ang binatang ito, di ba? Maging ang matandang local medicine na doktor ay lumapit din at pinayuhan, young man, ito ay depende pa rin sa western medicine. Hindi mo ito magagawa ng ganito. Kinerba ang bibig ni Lito sa isang malamig na ngiti habang nakikinig sa mga salita ng lahat. Lahat, mamamatay ang pasyente. Wala kayong magagawa. Bakit hindi mo subukang maniwala sa akin? Baka makagawa ako ng milagro. Malumanay niyang sabi, at ang matalas niyang mga mata ay dumaan sa mga taong naruroon. Kabanata 216. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay nagkasala at agad na tumahimik. Sa oras na ito, tumigil sa pag-iyak ang mga miyembro ng pamilya ng pasyente. Tumingin sila kay Lito at humikbi, binata, naniniwala ako sa iyo. Subukan mo ito ng mabilis. Oo. Tumango si Lito at naglabas ng pilak na karayom mula sa kanyang bag. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Rolando at sinabing, nakaharang ka sa daraanan ko. Mangyaring umalis ka sa daraanan ko. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Rolando sa galit, ngunit wala siyang magawa. Ngumisi siya at sinabing, sige, aalis na ako. Gusto kong makita kung ano pang mga trick ang maaari mong laruin. Kung ganoon, tumaya na tayo. Kung mailigtas ko siya, huwag mo na siyang guluhin pa. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at tinitigan si Rolando. Ngumisi si Rolando. Well, I'll make this bet with you. Pero kapag hindi mo siya nailigtas, sisirain ko ang mga kamay mo. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagbago ang mukha ni Sunshine. Galit niyang sinabi, Rolando, napakalayo mo na. Si Lito ay isang doktor. Paano mo masisira ang kanyang kamay? Puno ng mali siya ang mukha ni Rolando. Siya ang gustong tumaya. Hindi niya ako masisisi. Sabik na sabik si Sunshine kaya namumula ang kanyang mga mata. Umiling siya kay Lito at sinabing, huwag kang mangako sa kanya. Aayusin ko ang sarili kong problema. Hindi kita kayang saktan habang buhay. Hindi ka tumbas ng halaga. Gayunpaman, umiling si Lito at ngumiti. I think it's worth it. Kumaibot ang ilong ni Sunshine, ngunit hindi siya masaya. Nabulunan siya sa hikbi at bangulong, bakit ang walang alam mo? Sa kabilang banda, si Rolando ay may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang walang utak. Pumayag talaga siya. Haha, masisira ang kamay mo mamaya. Hindi mataas ang tingin ng ibang mga nanunood kay Lito.
Lahat sila ay mga doktor, kaya natural na alam nila kung gaano kapanganib para sa kanilang mga puso na biglang tumigil. Ang mga pagkakataong mailigtas siya ay halos zero. Gayunpaman, kakaibang kalmado si Lito. Binuksan niya ang butones ng pasyente at mabilis na nagpasok ng 6 na pilak na karayom sa kanyang dibdib. 6 directions Divine Needle. Ang matandang doktor ng local medicine sa gilid ay umungol sa gulat, puno ng hindi paniniwala. Imposible, umiiral pa rin ang 6 directions Sacred Needle sa mundo. Tumango si Lito sa kanya. Tama ka, matanda. Isa nga itong 6 directions needle. I can't believe it. It's unbelievable. I didn't expect to see it with my own eyes in my lifetime. Tuwang-tuwa na pumalakpak ang matandang doktor ng local medicine. Sir, ano po yung 6 directions needle? Curious na tanong ng katabi niya. Ang matandang doktor ng local medicine ay huminahon, hinawakan ang kanyang balbas, at sinabi, narinig ko mula sa aking lolo na ang 6 directions Sacred Needle ay ipinasa mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay maaaring maprotektahan ang puso ng tao sa kritikal na sandali at magkaroon ng mahiwagang epekto ng pagbabago ng mundo. Ngunit ang pamamaraan ng karayom na ito ay nawala sa loob ng mahabang panahon, at kahit na ang aking lolo ay hindi pa ito nakita. Nang marinig ito, napangiti si Rolando. Dahil matagal na itong nawala, siguradong peke ang ginamit niya. Sabi ko naman sa'yo, sinungaling siya. Ngunit nang matapos siyang magsalita ay may narinig siyang sumigaw, parang normal na ang paghinga ng pasyente. Ang mga tao ay tumingin ng mabuti at natagpuan na ang paghinga ng pasyente ay halos tumigil. Sa sandaling ito, ang kanyang dibdib ay tumaas at bumabagsak muli, at ang kanyang mukha ay gumaling ng husto. Pagkatapos, marahang iginalaw ni Lito ang kanyang mga daliri sa pilak na karayom, at ang tunay na chi sa kanyang katawan ay itinurok sa katawan ng pasyente sa kahabaan ng pilak na karayom. Ang mga daluyan ng dugo ay nabuksan, at ang mga daluyan ng dugo ay bumalik sa normal. Tapos na. Nagpakawala ng hininga si Lito at inalis ang pilak na karayom. Maya-maya, iminulat ng walang malay na pasyente ang kanyang mga mata at tulalang tumingin sa paligid. He asked blankly, ano bang problema ko? Nang magising siya, tuwang-tuwa ang kanyang asawa kaya napaiyak ito at niyakap siya. Matagal na hindi natauhan ang mga nanunood. Nang matauhan na sila, agad silang sumigaw. Pinagaling niya ang puso sa pamamagitan ng ilang karayom. Isa itong medikal na himala. Oo, nakakadilat talaga. Young man, you have the strength. Totoong ang mga alon sa likod ng Yangtze River ay nagtutulak sa mga alon sa unahan. Ang isa pang tao ay naglabas ng isang business card at sinabing, binata, gusto mo bang pumunta sa aming ospital? Bibigyan kita ng taon ng sweldo. Bibigyan kita ng mas mataas na sweldo. Halika sa aming ospital. Sa ilang sandali, hindi mabilang na mga ospital ang nagpaabot ng kanilang mga sanga ng oliba kay Lito. Pakiramdam ni Lito ay walang magawa at magalang na tinanggihan sila isa-isa. Matapos ang paliwanag ng kanyang asawa, nalaman ng doktor ang buong kwento at lubos na nagpasalamat kay Lito. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, nagsagawa ka ng 3 sunod-sunod na operasyon, iniligtas ang buhay ng 3 tao, at muntik nang mawala ng buhay. Hindi mahalaga kung iligtas ko ang iyong buhay. Sa kabilang panig, nang marinig ang mga salita ni Lito, ang puso ni Sunshine ay lubhang naantig. Bilang karagdagan sa kanyang mga kasanayan sa medikal, lalo niyang hinangaan ang kanyang kalidad. Sa lahat ng taong naroroon, iisa lang ang mapula ang mukha. Si Rolando iyon. Hindi pa rin siya makapaniwala na may kayang bumuhay ng patay sa ilang karayom lang. Pagkaalis ng mag-asawa, tumingin si Lito kay Rolando. I won. I hope you can stay away from her in the future at huwag mo na siyang istorbohin. Kung hindi, pagsisisihan kitang dumating sa mundong ito. Malamig na tumingin sa kanya si Lito at hinawakan ang kamay ni Sunshine bago siya nakasagot. Sa ilalim ng paghanga o inggit na mga tingin ng karamihan, siya ay umalis ng mahinahon. Nakatingin sa kanilang likod na magkahawak kamay, ang mga mata ni Rolando ay puno ng mali siya. Hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Sunshine, kailangan kitang makuha. Pagkatapos umalis sa medical exchange, hindi binitawan ni Lito ang kamay ni Sunshine, ni ayaw niyang kumawala. Naglakad sila hanggang sa sasakyan at saka binitawan ang isa't isa. Sumakay na sila sa kotse. Umupo si Lito sa passenger seat, sumulyap kay Sunshine, at sinabing, hindi ka na niya guguluhin. Sana nga. Nanlalabo ang mga mata ni Sunshine. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Sunshine kay Lito at nagmakaawa, pwede ka bang uminom kasama ko? Alam ni Lito na masama ang pakiramdam niya at kailangan niyang magpakawala, kaya tumango siya at sinabing, okay. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa isang bar.
10:00 na ng gabi, at buhay na buhay ang bar. Ang bar ay puno ng mga tao, at ang musika ay malakas. Hindi mabilang na mga lalaki at babae ang magkasamang sumasayaw. Dumating sila sa bar. Umorder si Sunshine ng isang baso ng matapang na alak at ininom ito. Ang pulang alak ay dahan-daang damaloy sa kanyang maislan na baba, na nag-iwan ng marka sa kanyang puting nyebe at payat na leeg. Sa ilalim ng maulap na liwanag, lalo itong kaakit-akit. Isang tasa pa. Malakas na sabi ni Sunshine sa bartender. Hindi nagtagal, inihain na ang pangalawang baso ng alak. Kaya lang, umiinom siya ng 5 o 6 na baso ng sabay-sabay. Habang umiinom siya ay tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Minsan akong nine-love sa ganoong lalaki. Napakawalang alam ko at nakakaawa. Umiyak at tumawa si Sunshine. Tumingin si Lito sa gilid at hindi siya inistorbo. Alam niyang may buhol sa puso niya ang nangyari sa nakaraan. Kailangan niyang lutisin ito sa kanyang sarili at walang makakatulong sa kanya. Kahit umiyak siya ng sobra, napaka-charming pa rin niya. Maraming lalaki sa tabi niya ang nakatingin sa kanya na may mainit na mga mata. Sa oras na iyon, nang makita nila si Lito, maaari lamang silang magmura sa kanilang mga puso at lumayo ng may pagkabigo. Kabanata 217. Makalipas ang kalahating oras, halos tapos na si Sunshine na ilabas ang kanyang galit at tumigil sa pag-iyak. Maaari mo ba akong tulungang kumuha ng isang pakete ng tisyo sa kotse? Pausang boses niya at namumula ang mga mata. Tumingin siya kay Lito at ibinigay ang susi ng kotse sa kanya. Walang problema. Hintayin mo na lang ako dito. Huwag kang pumunta kung saan-saan. Binigyan siya ni Lito ng ilang tagubilin bago tumalikod para umalis. Dahil walang parking space, huminto ang sasakyan sa maliit na kalsada na may kalayuan sa bar. Lumapit si Lito, nakakita ng tissue, at babalik na sana. Biglang huminto ang isang kotse sa hindi kalayuan, at 3 lalaki ang pumasok sa van. Dahil mas madilim ang kulay ng damit ni Lito, hindi nila siya nakita. Tiningnan ni Lito ng malapitan at nakita ang isang pulang figure sa gitna ng grupo ng mga tao. Para siyang walang malay na babae. Boss, mabango at malambot ang katawan ng babaeng ito. Hindi ko mapigilan. Nakangiting sabi ng isang lalaki. Huwag mo nang isipin iyon, bata. Itong babaeng ito ang babaeng nagugustuhan ng mayamang lalaki. Kung maglakas loob kang hawakan siya, tiyak na mapilayan ka ng mayaman. Malamig na umungol ang amo. The man said with a wretched smile, I just said so. Inggit talaga ako sa mayaman. He can enjoy such a beautiful woman tonight. Well, don't talk nonsense. Ipasok mo siya sa kotse. Nagmamadali silang 3 na buhatin ang babae sa van. Hoy! Biglang may narinig na boses sa likuran nila na ikinatakot nilang 3. Nang makita nilang binata ito ay agad silang nagmukhang mabangis. Malamig na sinabi ng pinuno, anak, umalis ka rito. Pinagkrus ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at ngumiti. Sino ang babaeng ito? Kilala mo ba siya? Sumimangot at umungal ang panganay na kapatid, it's none of your business. Kung hindi ka lumayo sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Si Lito ay nanatiling hindi kumikibo at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot. Mukhang hindi kanya kilala, kaya sinasabi ko na kinikidnap mo siya. Kapag nagpatuloy ka sa pagsasalita ng kalokohan, maniwala ka man o hindi, sasaksakin kita hanggang mamatay. Nang makitang natalo siya, agad na nagalit ang panganay sa kahihiyan. Binaliktad niya ang kanyang kamay at bumungad sa kanyang kamay ang isang punyal na may malamig na liwanag. Sige, halika at saksakin mo ako. I'll welcome you anytime. Iniunat ni Lito ang kanyang mga braso at nakangiting sinabi. Ang panganay na kapatid na lalaki ay nagbigay ng isang masasamang ngiti, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding layuning pumatay. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Tutulungan kita. Habang nagsasalita siya, sinaksak niya ang kanyang kutsilyo sa tiyan ni Lito. Buong taon siyang gumagala sa mga lansangan at eskinita, at magaling siya sa martial arts. Siya ay mabilis, tumpak, at walang awa kapag siya ay pumutol. Kung ordinaryong tao ang kaharap niya, puting kutsilyo at pulang kutsilyo lang ang resulta. Sa pagkakataong ito, ganoon din ang kumpiyansa at kalupitan niya. Ang kanyang dalawang nasasakupan ay mukhang masaya, na para bang nakita nila si Lito na namatay sa lupa. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpasindak sa kanila at nagduda sa kanilang buhay. Klang! Ang kutsilyo ay idiniin sa tiyan ni Lito, gumawa ng isang matalim na tunog, ngunit ang dulo ng kutsilyo ay hindi tumusok sa kanya. Pakiramdam ng panganay na kapatid ay para siyang sinaksak ng granite, at sumakit ang palad dahil sa gulat. Paano? Paano ito posible? Biglang nag-contract ang mga mata niya, at malapit ng malaglag ang eyeballs niya.
Hindi makapaniwalang sigaw niya. Imposible. Sasaksakin kita hanggang mamatay. Namumula ang kanyang mga mata, at ilang beses pa niyang sinaksak na parang nabaliw. Klang! Sa halip na batasin ang tiyan ni Lito, ang kutsilyo ay naputol sa 2 piraso. Si Lito ay tumingin sa kanya ng may pagkabagot at nakangiting sinabi, ang iyong kutsilyo ba ay gawa sa tofu? Bakit wala itong kabagsikan? Sino ka? Hindi, tao ka o multo. Naramdaman na lang ng amo na nanghina ang kanyang mga paa at halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaghintay na buksan ang isang butas sa mukha ni Lito. Ang kanyang kutsilyo ay gawa sa pinong bakal. Ito ay lubhang matalim at kayang pumutol ng bakal na parang putik. Minsan na itong nasaktan ng maraming tao at nakainom ng dugo ng maraming tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasira ito ng ganito ngayon. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. It doesn't matter who I am. Anyway, malapit ka nang maging lumpo. Ngumisi si Lito at pumulot ng maliit na sanga. Masyadong mahina ang kutsilyo mo. Paano ang akin? Bahagya siyang ngumiti, hinawakan ang kamay ng kabilang partido sa bilis ng kidlat, at pagkatapos ay sinaksak ito ng malakas. Ah! Sa isang matinis na sigaw, tumusok ang sanga sa kanyang palad at papasok sa van. Yung kamay ko. Sa sobrang sakit ng amo ay namutla ang mukha. Pagtingin sa kamay na nakatitig sa sasakyan ay puno ng kilabot at sakit ang mukha nito. Sa sandaling ito, ang kanyang 2 subordinate ay natakot sa kanilang mga nalalaman. Paanong ang manipis na sanga ay tumago sa likod ng kanyang kamay at tumusok sa metal na katawan. Sobrang nakakakilabot. Nang tumingin si Lito sa kanila, nanginginig silang lahat. Ghost! Nagsisigawan sila at tumakbo palayo, gumulong-gulong at gumagapang. Gusto ni Lito na turuan sila ng leksyon, ngunit nawala ng suporta ang babae at bumagsak sa lupa. Nakayakap lang si Lito sa kanya at pagkatapos ay sinipa ang kanyang amo. Huwag mo na akong makitang muli, o hindi ang kamay mo ang tatagos. Nadurog ang puso ng panganay na kapatid at nanginginig ang buong katawan. Tumanggaw siya ng pilit. Biglang nabasa ang kanyang pandiya at nakaamoy ng ihi. Kumunat ang noo ni Lito at binigyan siya ng panibagong sipa bago umalis kasama ang babae. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng babaeng ito, at wala itong malay. Matapos nag-isip, napagdesisyonan niyang dalhin muna siya sa malapit na hotel. Hindi na nagulat ang front desk ng hotel nang makita sila, isang lasing. Kung tutuusin, isang kalye lang ang layo nila sa bar, at iba't ibang klase ng tao ang kanilang nakita. Matapos matagumpay na makakuha ng isang silid, dinala ni Lito ang babae sa kanyang silid. Binuksan niya ang ilaw, inilagay siya sa kama, at hinawi ang mahabang buhok nito. Noon niya lang napagtanto na pamilyar ang mukha nito. Bakit ka nandito? Nagtatakang ungol niya. Si Lorna, ang apo ng antique master, si Joey ng family Luo, ay nakilala siya noong huling pagkakataon sa ospital. Hindi niya inaasahan na maliligtas siya nito. Tumingin si Lito sa kanya at walang kamalay-malay na nabighani sa kanya. Kailangang sabihin na bagaman ang babaeng ito ay may masamang ugali, gaya ng sabi ng gangster, siya ay talagang isang mahusay na babae. Siya ay hindi bababa sa 1.7 metro ang taas, na may payat na baywang at nakataas na balakang. Nakasuot siya ng napakarilag na pulang masikip na palda, at ang kanyang magagandang kurba ay nagpakulo ng dugo ng mga tao. Siya ay nakoma. Kasinlaki lang ng palad ang puting nyebe niyang mukha. Ang kanyang mga kilay ay malabo, ang kanyang mga pilikmata ay nakakunot, at ang kanyang mga labi ay manipis. Mukha siyang baby. Ah, ito ay isang magandang babae na nakakasakit ng mga tao. Napabuntong hininga si Lito at nagpakawala ng buntong hininga. Sa pagkakataong ito, napakunot ang noo ng babae at bahagyang idinilat ang naluluha niyang mga mata. Humihikbi siya, iligtas mo ako, may masasamang tao. Yumuko si Lito at sinabi sa kanya, huwag kang matakot. Nabugbog na ang mga masasamang tao. Ligtas ka na ngayon. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumahimik si Lorna. Kinuha ni Lito ang kanyang palso at nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, ito ay knockout powder lamang, hindi isang random na aphrodisiac. Kung talagang aphrodisiac, ang babaeng ito ay walang kumpiyansa na pigilan ang sarili at walang kinalaman sa kagandahang ito. Inalis ni Lito ang magulong pantasya sa kanyang isipan at itinurok ang ilang truchi kay Lorna, upang paggising niya bukas, hindi na maapektuhan ang kanyang isip. Matapos gawin ang lahat ng ito, hinubad niya ang kanyang mataas na takong para sa kanya. Nang tingnan niya ang maselang mga paa sa kanyang kamay, bigla siyang natigil sa paghinga. Masyadong perpekto ang pares ng paa na ito. Sila ay puti ng nyebe at malambot, tulad ng sa isang sanggol. Ang hugis ng mga paa ay mas perpekto.
Medyo mas taba o medyo mas payat, na parang maingat na inukit mula sa suet fat white jade. Hindi lang kakaiba ang amoy nila, kundi nagbigay pa sila ng mahinang bango. Hindi man siya kontrolado ng kanyang mga paa ay hindi niya maiwasang mabigani. Sino mang lalaki na nakakita ng pares ng jade fit na ito ay hindi maiwasang humanga sa pagiging perpekto nito. At ubiling binitawan niya ang mga paa niya at nagkadikit sila. Nang siya ay tatayo na, biglang iniunat ni Lorna ang kanyang kamay at hinawakan ang kwelyo ni Lito. Huwag kang aalis. Bahagyang bango ka ang cherry lips niya, at kasing bango ng orchid ang hininga niya. Tuyong umubo si Lito. Beauty, I have something urgent to attend to, so I have to leave. Nag-aalala siyang iwan si Sunshine sa bar. Gayunpaman, dahil napakalapit niya kay Lorna, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkirot ng kanyang puso habang naaamoy niya ang nakakapreskong halimuyak na namamalagi sa kanyang ilong. Sumimangot si Lorna at muling nagmakaawa, stay with me. Hindi, ikaw, bitawan mo ako. Nagpapuwersa si Lito at sa wakas ay nakatakas mula sa kanyang mga kuko. Gusto niyang matawa sa kanyang puso. Si Lorna ay mukhang marangal at matikas, at hindi malalabag. Hindi niya inaasahan na gutom ito. Kabanata 218. Pagkaalis ng hotel, bumalik si Lito sa bar at nalaman na wala na si Sunshine. Kalahating baso na lang ng alak ang natitira sa bar counter. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinulyapan ng bartender, only to find that the bartender's eyes were dodging. Nasaan ang babaeng nakaupo dito kanina? Tanong niya. Paulit-ulit na umiling ang bartender. Hindi ko alam. Walang ibang sinabi si Lito. Hinawakan niya ang kwelyo niya at malamig na sinabi, let me ask you last time. Where is she? Ang kanyang mga mata ay malamig, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang nakakatakot na aura. Halos matakot ang bartender at agad na isiniwalat ang katotohanan. 5 minutes ago, dinala siya ng lalaking may salamin. Boyfriend daw ng babaeng iyon, at walang kinalaman sa akin. Ngumisi si Lito. It's none of your business. Naglabas siya ng 500 bill mula sa bulsa ng bartender at malamig na sinabi, ito ba ang patahimik na pera na ibinigay niya sa iyo? Namutla sa takot ang bartender. Hindi kaya may x-ray vision ang lalaking ito. Paano niya nalaman ang lahat? Ako, ito. Nagilty ang bartender kaya nauutol siya at hindi makapagsalita. Ayaw ni Lito na mag-aksaya ng oras sa kanya. Pinisil niya ang pera sa isang bola at inihagi sa mukha ng bartender. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya sa kanyang isipan. Ang lalaking kumuha kay Sunshine ay malamang na si Rolando. Sinisisi niya ang sarili niya sa pagiging pabaya niya. Hindi niya dapat iniwan si Sunshine mag-isa sa bar, lalo pa na lasing ito. Pagdating nila sa pinto ng bar, si Sunshine ay wala kahit saan. Sa pintuan ng bar ay nakaupo ang isang lasing na lalaki. Nagtanong si Lito, nakakita ka ba ng isang lalaki at isang babae na lumabas ngayon? Napakaganda ng babae, nakasuot ng mahabang damit na kulay ube. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, sumulyap kay Lito, at ngumisi. Nakita ko siya. Nagbago ang ekspresyon ni Lito. Saang direksyon sila nagpunta? Inunat ng lasing ang kanyang kamay at tamad na sinabi, 2,000. Sasabihin ko sa iyo. Nililigawan mo si kamatayan. Naging malamig ang ekspresyon ni Lito, at nauubos ang kanyang pasensya. Sinipa niya ang balikat ng lasing at idiniin ito sa dingding. Ah, sira. Masisira ang balikat ko. Napasigaw ang lasing sa sakit. Say it or not. Kapag hindi mo sinabi sa akin, lampoin kita ngayon at hahayaan mo akong i-blackmail. Habang nagsasalita siya, nagpapuwersa si Lito sa ilalim ng kanyang mga paa. Maririnig ang mga tunog ng mga buto mula sa balikat ng lasenggo. Nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso ang lasing na halos kitilin ang kanyang buhay. Nagmamadali niyang sinabi, sasabihin ko. Sasabihin ko sa iyo. Sumakay sila sa isang itim na sasakyan at pumunta sa kalsadang iyon. Itinuro ng lasenggo ang daanan sa kanan, namumutla ang mukha sa sakit. Nagdilim ang mga mata ni Lito at malamig ang kanyang tono. Kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, ako. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay napaiyak ang lasing, kuya, lolo, ninuno ko, I swear I'm telling the truth. Nagpunta talaga sila doon. Napakaganda ng babaeng iyon. Parang lasing. Mahina ang mukha ng lalaki. Pag nagsinungaling ako, tatamaan ako ng kidlat. Nang marinig ito, lumambot ang ekspresyon ni Lito at binawi niya ang kanyang paa. Nakahinga ng maluwag ang lasenggo. Hinawakan niya ang kanyang balikat na masakit na halos hindi niya maramdaman, at kumari pa ng takbo. Hindi siya pinansin ni Lito at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Junchen. Lito, anong problema?
Si Jun ay lubos na nagulat nang matanggap ang tawag ni Lito, at may pagkagulat din sa kanyang tono. Humingi ng paumanhin si Lito, Director Chen, pasensya na kung naabala kita. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Maaari mo ba akong tulungang masubaybayan ang isang sasakyan? Hindi nagatubili si Jun at sinabing, okay, maaari mong iulat sa akin ang impormasyon ng sasakyan. Sinabi ni Lito, dapat ay Rolando Yuan ang pangalan ng may-ari ng sasakyan. Ito ay isang itim na sasakyan. Mga 5 minuto ang nakalipas, nalasing siya at umalis. Patungo siya sa Haineng Road at nagmaneho patungo sa silangan. Okay, I got it. I'll ask someone to check it out agad. Kapag may result, I'll inform you agad. Tumango si Jun, huminto sandali, at nagsabi, may problema ba at kailangan ko ng tulong? Hindi, maliit na bagay lang. Kaya ko naman sa sarili ko. Walang pakialam na sagot ni Lito. Matapos makipag-chat saglit kay Jun, ibinaba niya ang telepono. Kurba ang bibig ni Lito sa isang malamig at malupit na ngiti. Rolando, kung maglakas loob kang hawakan siya, tutuperin ko ang sinabi ko noon at pagsisisihan mong dumating sa mundong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang telepono ni Lito. Liti, nalaman ko na dumating na ang sasakyan sa Jinxio Hotel. Pumasok na ang tao sa hotel. I'm still asking someone to check the room number. I'll send it to you in 2 minutes. Maraming salamat, Elder Chen. May utang na loob ako sa iyo. Kung may kailangan ka sa akin sa hinaharap, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Sabi ni Lito. Diretsyong sinabi ni Jun, ano ang pinagsasabi mo? Iniligtas mo ang buhay ko. Wala itong maitutulong sa akin. Well, hindi nakita guguluhin pa. Dapat mong gawin ang dapat mong gawin. Oo. Ibinaba ni Lito ang kanyang telepono at pinaandar ang kanyang genuine chi. Sa isang iglap, nawala siya sa bar. Sa suite ng Jinxio Hotel. Si Sunshine ay nakahiga sa malaking snow white bed. Ang kanyang katawan ay katangi-tangi at kaakit-akit. Ang kanyang mahabang makapal na buhok ay nakalat sa ilalim ng kanyang katawan na parang damong dagat, puno ng alindog. Tiningnan siya ni Rolando mula ulo hanggang paa, tulad ng isang gutom na lobo na nanunood sa mga masasarap na kabundukan at dagat. Sa wakas, tumirik ang mga mata nito sa dibdib nito, at halos umagos ang laway nito pababa. Sunshine, magiging akin ka na. Tuwang-tuwa siyang humakbang at hinawakan ang katawan nito ng matako gamit ang mga kamay. Hindi komportable si Sunshine. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakitang si Rolando iyon, nagulat siya. Pak! Itinaas niya ang kamay para sampilan siya at pinagalitan, get lost, ikaw na bastos. Tinakpe ni Rolando ang kanyang nasusunog na mukha at galit na galit. How dare you hit me? I don't know how many times that guy has slept with you. I just touched you a few times. What's wrong with that? Anong karapatan mong banggitin si Lito? Ni hindi ka karapat dapat dalhin ang kanyang sapatos. Nanlaki ang hugis almond na mga mata ni Sunshine habang galit na sinabi niya. Gusto na niyang tumakas, pero dahil sa sobrang dami ng nainom niyang alak, nahirapan siyang umupo. Bakit hindi ako mas magaling sa taluna na iyon? Ikaw ay moldita. I must get you today. Sa sobrang galit ni Rolando ay pinunit niya ang kanyang palda. Agad na tumambad ang mahabang binti ni Sunshine. Nakatutok ang mga mata ni Rolando sa kanyang perpektong puting binti. Napalunok siya ng mariin at lalo pang nahirapang pigilan ang sarili. Inilabas niya ang tableta, nilunok ito, at sinabing may nakakalokong ngiti, dapat kang makipagtulungan sa akin. Ipinapangako kung gagawin kitang komportable. Huwag kang lalapit. Unalis ka. Sa pagmamasid sa kanya na unti-unting lumalapit, ang puso ni Sunshine ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang ibang hinahangad kundi ang mamatay. Sa sandaling idiin niya si Sunshine sa kama. Pang! Sa isang malakas na kalabog, sinipa ang pinto mula sa labas. Sinong bulag? Sa galit na tingin sa kanyang mukha, si Rolando ay ibibilang ang kanyang ulo at nanumpa. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang kamay ang humawak sa kanyang kwelyo, hinaila siya palayo na parang patay na baboy, at pagkatapos ay hinampas siya ng malakas sa sahig. Pang! Sa kanyang likod sa lupa, naramdaman na lamang ni Rolando na malapit ng mabali ang kanyang gulugod. Hooray! I have to say, wala kang magandang memorya. Isang malamig na boses ang dumating. Nang marinig ang boses na ito, nanigas ang mukha ni Rolando. Hindi siya makapaniwala. Nang muli niyang makita ang lalaki ay puno ng takot ang mukha nito. Lito, paano mo nahanap ang lugar na ito? Kabanata 219. Nang matapos magsalita si Rolando, sinampal siya ni Lito sa mukha. Hooray!
Napakalakas ng kanyang mga kamay kaya agad na namamaga ang mukha ni Rolando at napasigaw siya habang nakatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Lito, you dare to hit me. You are dead. Papatayin talaga kita. Ganun ba? Malamig na ngumiti si Lito at itinaas ang kanyang kamay para muling sampelan siya. Sa isang iglap, namamaga rin ang kalahati ng mukha ni Rolando. Napaungol na naman siya. Alam mo ba kung magkano ang pera ko? I want to hire someone to kill you and cut you into pieces. Ganun ba? Ngumiti si Lito at nagpatuloy sa pagbigkas ng dalawang salitang ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at muli siyang sinampal. Pak! Nag-alisa ng mga ngipin ni Rolando at malabo siyang napag-alitan, wait and see. Ganun ba? Itinaas ni Lito ang kanyang kamay at binigyan siya ng isa pang sampal. Ikaw. Pak! Mapahamak. Pak! Matapos ang isang dosenang sunod-sunod na sampal, ang mukha ni Rolando ay namamaga na parang ulo ng baboy, at kalahati ng kanyang mga ngipin ay natanggal. Napaluha siya. Ako. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at akmang sasampalin si Rolando. Agad na ikinaway ni Rolando ang kanyang kamay at humingi ng awa, nagkamali ako. Huwag mo akong patulan, hindi na ako magsasalita. Kapag sinaktan mo pa ako, mamamatay ako. Gaya ng inaasahan, binawi ni Lito ang kanyang kamay at nginisyan, tulad ng sinabi ko, kung maglakas loob kang asarin si Sunshine muli, pagsisisihan mong dumating sa mundong ito. Habang nagsasalita siya, may lumitaw na pilak na karayom sa kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Huwag na, hindi ko na siya guguluhin. Sa pagtingin sa pilak na karayom na kumikinang na may malamig na liwanag, si Rolando ay nagkaroon ng kakila-kilabot na premonition. Hehe, ngayon ka ba natauhan? Huli na. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang silver light ang tumago sa tiyan ni Rolando. Ah! Si Rolando ay nagpakawala ng isang malungkot na dagindong, at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Napasigaw si Rolando sa takot. Tatayo na sana siya nang makita niyang kasing lambot ng bulak ang kanyang mga binti at wala man lang siyang lakas. Pakiramdam niya ay natuyo ang buong katawan niya. Kumuha si Lito ng salamin at inilagay ito sa harap niya. Ngumisi siya at sinabing, I want to admire your face. Tumangala si Rolando. Nang makita niya ang sarili sa salamin, biglang nagbago ang mukha niya at muntik na siyang mawala ng malay. Hindi ako iyan. Paano ako naging masamang matanda? Sa salamin, biglang tumanda ang batang mukha ni Rolando. Ang kanyang mukha ay matingkad, at ang kanyang balat ay maluwag at kulubot na parang dayuhan. Dahil sa excitement, marahas siyang umubo. Ibinuko niya ang kanyang mga kamay na puno ng dugo. Sa pagtingin sa naghi-hysterical na si Roland, mahinang ngumiti si Lito at mahinahong sinabi, naging sobra-sobra ka na sa buong taon, at ang iyong kidney ay naubos na. Gumamit ako ng kaunting panlilinlang ngayon lang, ngunit wala ka talagang silbi. Maaari kang magpaalam sa mga babae sa buhay na ito. Kung hindi mo pa rin pigilan ang iyong sarili, mamamatay ka. Nang marinig ito, namula ang mga mata ni Rolando at umiling siya ng ulo. No, you're talking nonsense. Hindi ako naniniwala. Hehe, may malaking regalo pa ako sayo. Malamig na ngumiti si Lito, hinawakan ang kanyang palso, at pinilipit ito ng malakas. Basag! Basag! Sa dalawang malulutong na tunog ng pagbitak ng buto, ang palso ni Rolando ay direktang nabali. Ah! Yung kamay ko! Napaungol si Rolando ng malungkot at halos himatayan sa sakit. Nang makitang siya ay nasa sobrang sakit na ayaw na niyang mabuhay, si Lito ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na pakikiramay. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Upang harapin ang naturang basura, ang mga kamao ay ang pinaka-epektibo. Hindi mo ba gusto na putulin ko ang iyong mga kamay sa handaan? Ngayon ay ibabalik ko na sa iyo. Kontento ka na ba? Habang nagsasalita siya, ang mga sulok ng labi ni Lito ay lumulutang sa isang uhaw sa dugo ng ngiti. Nang makita ito ni Rolando, naramdaman niyang nabasag ang kanyang loob at nanginginig ang kanyang buong katawan. Mabilis siyang gumapang at napaungol, oo, kontento na ako. Umalis ka na. Sinulyapan siya ni Lito na may pagkasuklam at sinipa siya. Bagamat mayaman siya, hindi na niya kayang manghawakan pa ng babae. Siya ay isang doktor, at ang kanyang mga kamay ay may kapansanan, na mas malupit kaysa sa pagpatay sa kanya. Para siyang nabigyan ng amnestia, gumulong si Rolando at gumapang palayo. Sa sandaling ito, matagal nang nawala ang kanyang iniisip tungkol kay Sunshine. Isa lang ang nasa isip niya, halimaw. Ang Lito na ito ay isang halimaw lamang. Umaasa siya na hindi na niya ito muling makikita sa buong buhay niya. Sa wakas, tumahimik ito.
Naglakad si Lito sa tabi ng kama at nalaman na lasing si Sunshine. Kumunat ang noo niya at bamulong, hindi komportable. Habang nagsasalita siya, umikot ang kanyang katawan. Isa pa, napunit na ang palda niya. Ang buong eksena ay mukhang maganda hanggat maaari. Si Lito ay isang masiglang binata. Sa pagtingin sa tagpong ito, naramdaman niyang natuyo ang kanyang bibig at dila at agad na uminit ang kanyang ilong at mahalumigmig. Nang mahawakan niya iyon ay damyugo ang kanyang ilong. Tumahimik ka, huminahon ka. Kinalma niya ang sarili at huminga ng malalim. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng kama, kumuha ng pilak na karayom, at itinusok ito sa acupuncture point ni Sunshine. Makalipas ang ilang segundo, tumahimik siya. Nakahinga ng maluwag si Lito at tatayo na sana nang bigla siyang naabutan ni Sunshine. Si Lito ay nahuli. Bigla siyang nahiga sa katawan ni Sunshine. Ramdam niya ang malambot niyang katawan, muntik na siyang matamba. Ate Sunshine, anong ginagawa mo? Awkward na sabi ni Lito. Mukhang medyo nagising si Sunshine. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niyang puno ng tubig at masuyong tumingin kay Lito. Bahagyang bumukas ang kanyang mapupulang labi. Gusto ko. Isang hindi maliwanag na kapaligiran ang agad na bumalot sa paligid nila. Naramdaman lang ni Lito na kumukulo ang kanyang dugo. Nauutil niyang sabi, Sister Sunshine, this isn't a good idea, are you sure? Hindi niya talaga mapigilan ang sarili niya. Kung tumango si Sunshine, hahayaan na lang niya ito. Gayunpaman, hindi tumugon si Sunshine ng ilang sandali at nakatulog. Hindi mo ba ako pinapahirapan? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Lito at mabilis na tumayo para umalis. Matapos ang isang gabing paghihirap, pagod na pagod din siya. Nakahiga siya sa kabilang side ng kama at natulog buong gabi. Kinabukasan, nang magising si Sunshine at naalala ang nangyari kagabi, namula siya. Nang makita niya si Lito na natutulog sa kabilang panig, ang kanyang puso ay napuno ng katiwasayan. Ito ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Siya ay malakas at responsable. Sa sandaling imulat ni Lito ang kanyang mga mata, nakilala niya ang mga mata ni Sunshine. Bakit mo ako tinatitigan na parang tigre na nakatingin sa biktima? Gusto mo ba akong kainin? Medyo hindi siya nakaimik. Tama ka. Gusto talaga kitang kainin. Kinagat ni Sunshine ang kanyang mga labi at ngumiti. Namula ang mga pisngi niya, pagkatapos ay gumapang siya at marahan siyang hinalikan sa pisngi. Natigilan si Lito at hinawakan ang lugar kung saan siya hinalikan. Anong ginagawa mo? Don't misunderstand. Wala akong ibang ibig sabihin. I just want to thank you. Umiwas ang mga mata ni Sunshine, at namula siya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumasok sa banyo dahil sa gulat. Hehe, tapos kumita talaga ako ng malaki. Ngumisi si Lito habang ninanamnam ang matamis na halik ngayon lang. Naramdaman na lang niya na ang aftertaste ay walang katapusan. Pagkatapos noon, nagpa siya si Sunshine na umuwi at magpalit ng damit, habang si Lito ay dumiretso sa klinika. Dahil maaga pa, pumunta siya sa Badoc University para mamasyal ng hindi nakakakita ng mga pasyente. Hindi nagtagal pagkaalis niya, may nakita siyang 4 na taong naglalakad palapit sa kanya. Sila ang punong guro, si Chong, at ang kanyang pamilya. Lito, nagkataon lang. Masiglang binati siya ni Chong. Magandang umaga, punong guro Lapid. Ngumiti si Lito at tumango. Sinulyapan niya ang maliit na batang babae sa tabi niya at naging mas masigla. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Yano Lapid, Tay, bakit mo binati ang ganyang charlatan? Lumayo ka sa kanya sa hinaharap. Kabanata 220. How dare you? Naging malamig ang ekspresyon ni Chong at mabilis siyang tumingin kay Lito, natatakot na magalit siya. Dad, may nasabi ba akong mali? The last time I asked him to see a doctor in the garden, ang sabi niya ay hindi kayang gamutin ng mga ordinaryong doktor ang sakit na ito. Pero hindi ba ayos lang ang garden natin? Sabi ni Yano sa hindi kumbinsido na boses. His wife echoed, Yes, we didn't see the doctor in our garden. Wala siyang lagnat kinabukasan. Buti na lang at hindi namin siya pinakinggan. Anong alam mo? Ang mas galit si Chong, mas malinaw na alam niya. Salamat sa anting-anting na ibinigay sa kanya ni Lito, ang sakit ni Hana ay gumaling. Ngunit hindi niya ito masabi ng malakas. Kung tutuusin, hindi naniniwala sa mga bagay na ito ang kanyang anak at manugang. Sa oras na ito, may kinuha si Hana mula sa bulsa nito at nagtanong, Hoy, ano ito? Habang tinitingnan ito ni Chong, mas napagtanto niyang ito ang anting-anting. Agad niyang tinakpan ang kamay ng apo at sumigaw, Hana, huwag mong ilabas. Dad, ano ito? Sumimangot si Yano at inagaw ang anting-anting nang walang sinasabi. Nang makita niya ito ng malinaw, galit niyang sinabi,
Tay, sinabi ko na sa iyo na ito ay mga pamahing feudal. Hindi natin ito kailangan sa ating sariling bayan. Habang nagsasalita, pinunit niya ang anting-anting at itinapon sa basurahan. Ito. Sa pagtingin sa napunit na anting-anting, ang mukha ni Chong ay namutla, at siya ay may masamang pakiramdam. Dad, let's go. Huwag kang makisama sa ganyang sinungaling in the future. Sinulyapan ng masama ni Yano si Lito at hinayla siya palabas si Hana. Pagtingin sa kanilang likuran, umiling si Lito. Napakakansited na tao. Kawawa naman tong babaeng ito. Kitang-kita niya na lumakas ang masamang espiritu ng batang babae pagkaraan ng ilang araw. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa kanyang anting-anting, nasa panganib na ang batang babae. Bumantong hininga, naglakad siya patungo sa klinik. Nang dumating ang pamilya ni Chong sa opisina ng punong guro, hinahamak ni Yano si Lito habang nag-iisip na siya ay sinungaling. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Hana ay biglang nahimatay at bumagsak sa lupa, nanginginig ang lahat. Agad namang nataranta ang tatlong matanda. Inutusan kaagad ni Chong ang kanyang sekretarya na tawagan si Professor Son. Hindi nagtagal, dumating si Professor Son at tiningnan ang sitwasyon ni Hana. Umiling siya at sinabing, siguro hindi ako sapat at hindi ko masabi kung ano ang nangyayari, ngunit ang sitwasyon kay Hana ay napakakritikal. Ito ay nagbabanta sa buhay anumang oras. Sabik na sabik si Yano at ang kanyang asawa kaya namumula ang kanilang mga mata. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Noon lang, tinapik ni Chong ang kanyang ulo at sinabing, nga pala, si Lito. Tay, ano pong pinagsasabi nyo? Kumunat ang noo ni Yano. Habang umiling si Chong, mas iniisip niya ito. Ang walang alam mo, hindi mo ba naiisip yon? Kapag napunit mo ang anting-anting na iyon, may mangyayari sa likod nito. Hindi mo ba iniisip na nagkataon lang? Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Yano at natukso siya. Ngunit, hindi ito siyentipiko sa lahat. Ayaw pa rin niyang maniwala kay Lito, ngunit ang kanyang tono ay naging mas mahina. Wala nang ibang paraan ngayon. Si Lito ang huling pag-asa ng bata. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Nagmamadaling kinumbinsi siya ni Professor Son. Nang makita na si Hana ay nahulog sa isang malalim na pagkawala ng malay, kahit na si Yano ay ayaw sumuko, wala siyang pagpipilian kundi dalhin si Hana sa klinika ng Linz University. Sa klinika, sa sandaling makita ni Lito ang isang pasyente, nakita niya si Yano na nagmamadaling pumasok sa gate na dala si Hana sa kanyang mga braso. Sumunod nang malapit si Chong sa likuran at nakiusap ng malakas, Lito, pakitingnan ang apo ko. Bigla siyang nahimatay. Walang magagawa sa kanya si Professor Son. Hehe, Headmaster, charlatan lang ako. Bakit mo ako hinahanap? Malamig na ngumiti si Lito at makahulugang sumulyap kay Yano at sa kanyang asawa. Namula ang mukha ni Yano at nakipagpalitan ng tingin sa kanyang asawa. Pareho silang mukhang nanghihinayang. Habang nagsusumamo si Chong, mas sinabi niyang, Lito, alam na nilang mali sila. Nakikiusap ako, iligtas mo ang apo ko. Principal Lapid, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero para sa ilang tao, kailangan nilang magkaroon ng ugali na humingi ng tulong sa isang tao, at mayroon din silang ugali na humingi ng tawad. Malamig na tiningnan ni Lito si Yano at ang kanyang asawa. Ilang beses mo akong insultuhan noon, sinasabi mo na isa akong charlatan. Ngayon ay nagmamakaawa ka sa akin na iligtas ang iyong anak. Ganito ba ang ugali mo? Ang mga salita ni Lito ay mahinhin at makapangyarihan. Nang marinig ito, nanginag ang pamilya Lapid. Dr. Argel, pasensya na. Bulag kami noon. Nagkamali kami. Pakiligtas ang anak ko. Umiiyak ang asawa ni Yano habang lumuhad siya sa harapan ni Lito. Si Yano ay mukhang guilty din at gustong sampelan ang sarili. He lowered his head and said, ang bastos ko kanina. I'm sorry. Pagkatapos sabihin iyon, pareho silang tumingin kay Lito ng may pananabik. Nang makita ito, naramdaman ni Lito na kung magpapatuloy siya sa pagpapalabas, ito ay magiging masyadong masama. Bumantong hininga siya at sinabing, sige, tumayo na kayo. Dr. Argel, patawarin mo kami. Natuwa si Yano at ang kanyang asawa, at sabay-sabay silang napabulalas ng tuwang-tuwa. Hindi nagsalita si Lito at itinuro ang panloob na silid. May kama sa loob. Ilagay mo ang bata. Si Yano ay hindi nang ahas na maging pabaya. Mabilis niyang sinunod ang mga tagubili ni Lito at inilagay si Hana sa kama. Patawarin mo ako, sabi ni Lito sa karamihan. Si Yano at ang iba ay natigilan. Hindi pa sila nakakita ng sino man na kailangang umiwas sa paggamot sa isang sakit, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng marami at nagmamadaling lumabas.
Isinara ni Lito ang sliding door at tumayo sa harap ng kama habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Kailangan niyang alisin ang masamang espiritu ngayon. Mas mabuting hindi makita ng mga ordinaryong tao sa prosesong ito, baka magkagulo. Huminga siya ng malalim, pinagdikit ang kanyang kanang hintuturo at gitnang daliri, at inilipat ang kanyang genuine chi. Isang maputlang gintong gas ang nananatili sa kanyang mga daliri. Klang-klang. Sigaw niya sa mahinang boses at tinuro ang pagitan ng mga kilay ng dalaga. Isang gintong liwanag ang lumipad mula sa kanyang mga daliri at bumalot sa katawan ng dalaga. Sa isang iglap, nawala ang masamang espiritong bumabalot sa dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ng batang babae ang kanyang mga mata at tumingin kay Lito ng may pagtataka. Kuya, bakit ngayon lang umilo ang daliri mo? Ngumisi si Lito. Nakita mo. Si kuya ang nagpe-perform ng magic. Gusto mo ba? Oo. Tumango si Hana at masunaring sinabi, salamat, kuya. Mangyaring itaboy ang masamang bagay para sa akin. Good girl, hindi na babalik ang masamang bagay na iyon. Ngumiti si Lito at hinaplos ang ulo ng bata. Kailangan niyang aminin na ang batang ito ay mas kaakit-akit kaysa sa kanyang mga magulang. Nang lumabas si Lito sa inner room, si Yano at ang kanyang asawa ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Doktor, siya. Sa pagkakataong ito, tumakbo ang dalaga at masayang sinabi, Nay, tatay, kaya kung mag-magic. Hindi ako magiging komportable kung gagawin niya ito. Isang hardin. Si Yano at ang kanyang asawa ay umiyak sa tuwa nang makita nilang buhay ang kanilang anak na babae. Niyakap nila ang kanilang anak na babae. Dr. Argel, maraming salamat. Gumawa si Yano ng 90-degree bow kay Lito at kumuha ng makapal na stack ng 100 bill. This is a little token of appreciation. I'm sorry. Kalimutan mo na ang pera. Iniligtas ko ang bata. Sa isang banda, ang cute talaga ng batang ito. Sa kabilang banda, alang-alang kay Professor Son at Principal Lapid. Hindi man lang tiningnan ni Lito ang pera habang nagsasalita siya sa walang pakialam na tono. Sumulyap si Yano sa kanyang ama na tumango sa kanya, at pagkatapos ay iniligpit ang pera. Dr. Argel, hindi talaga kita nakilala noon. Hindi lang superb ang iyong medical skills, pero ang iyong medical ethics ay walang kapantay din. Pinilit ni Yano ang kanyang dila bilang papuri. Well, don't flatter me. May mga pasyente pa ako dito. Kung wala kang gagawin, umalis ka na. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at walang pakundangan na sinabi. Namula ang mukha ni Yano at wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Lito, maraming salamat sa pagkakataong ito. Kung may mangyari man sa hinaharap, basta magsabi ka lang, ako, si Chong Lapid, ay dadaan sa apoy at tubig ng walang pag-aalinlangan. Habang hawak ni Chong ang kamay ni Lito, lalo siyang nagpapasalamat. Haha, President Lapid, you're welcome, nakangiting sabi ni Lito. Hindi naging madali para sa klinika na huminahon matapos makita ang matanda at bata. Maya-maya, lumipas ang umaga. Matapos dumating si Sunshine, nabawasan ang stress ni Lito. Sa tanghalian, biglang nakatanggap si Lito ng tawag mula kay Junhong. Lito, free ka ba ngayon? Last time we agreed to treat Kate, why not we do it today? Pinakamabuting huwag maging huli pagdating sa pagpapatingin sa mga pasyente o pagliligtas ng mga tao. Walang pag-aalinlangan, tumango si Lito at sinabing, okay, ipadala sa akin ang address. Pupunta ako doon. Nang lalabas na sana siya, pinigilan siya ni Sunshine. Tignan mo, kulubot na parang basahan ang damit mo. Bakit nawala ang isang butones mo? Lumapit si Sunshine sa kanya at inayos ang kanyang damit. Marahan siyang umungol, parang munting asawa.